Pinirma ni House Committee on Appropriations Acting Chairperson Representative Stella Kimbo na may mga blanko nga sa BICAM report ng 2025 national budget na niratify ng Kongreso. Gayunpaman, sinabi ni Kimbo na tukoy na ang mga nakalaang pondo sa lahat ng items sa 2025 budget bago pa pinirmahan ng mga miyembro ng BICAM ang report. Otorisado raw ang technical staff ng Senado at Kamara para gumawa ng corrections o pagtatama sa budget batay sa omnibus motion na nasa BICAM report. Nakasa din sa omnibus motion na ang General Appropriations Act ang susundin sakaling may pagkakaiba ito sa BICAM report. Halos ganyan din ang naunang sinabi ni Senate President Chis Escudero tungkol sa mga pagwawasto sa line items sa budget. Git pa ni Kimbo, wala nang blanco sa enrolled bill o yung pinal na version ng 2025 budget kaya maituturing itong legal. Una, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na walang blanco sa enrolled bill na pinirmahan ng Pangulo. Wala pong problema sa ating 2025 GAA. Legal siya. It is legal. It is fully enforceable. It is valid. Dahil po ang ating enrolled bill, ibig sabihin po ang General Appropriations Bill na nanggaling po sa Congress ay kompleto. Walang blank. Considered typographical error daw po yung pag-fill in the blanks ng mga amount? There are some na typographical error. Dahil yung iba doon ay makikita naman eh. Pero para kay Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, na isa sa mga pumuna sa mga blanco sa BICAM report, hindi maituturing na typographical error ang pag-fill out sa mga blankong item. Tanong pa ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, kung noon pa natukoy ang pondo, bakit hindi pa ito inilagay sa BICAM report? Ongoing na ang early registration sa kindergarten, grade 1, 7 at 11 para sa susunod na school year. Live mula sa Dagupan City. Naunang balita si CJ Torida ng GMA Regional TV. CJ. Igan, base sa implementing guidelines sa school calendar and activities ng DepEd, kailangan magsagawa ang kagawaran ng maagang enrollment na nagsimula na noong huling Sabado ng Enero. Isa lang si Teacher Maria Lovelia Cesar sa mga nagtuturo ng grade 1 class sa West Central Elementary School 1 sa Dagupan City. Nasa 217 ang mga mag-aaral sa grade 1 sa paaralan na hinati sa 7 section. 5 subjects ang itinuturo sa grade 1, kabilang ang language, reading and literacy, mathematics, GMRC at makabansa. Ito rin ang ituturo sa mga incoming grade 1 para sa school year 2025-2026. Kung saan nagsimula na ang early registration nito lang Sabado, January 25, 2025. Bukod sa grade 1, may early registration din sa kinder, grade 7 at 11 sa high school. Wala raw limit sa bilang ng mag-i-enroll. Sa mag-enter ng kinder, dapat as of August 31 yung cut-off kasi namin. So, hindi kami lahat. Basta yung requirements is mabigay nila. Wala pang masyadong nagpalista sa unang 3 araw ng early registration. Kakausapin daw ni Nanay Janine ang kanyang anak para maipa-enroll ang kanyang apo na incoming grade 1 sa susunod na school year. Umaga na po magpapa-enroll sa mga bata, di po yung parating late. Magtatagal hanggang February 15 ang early registration ng DepEd. Igan, pinalalahanan ng DepEd ang mga school authority na kailangang sundin ang cut-off age ng mga kindergarten. Dapat 5 years old ang isang enrollee bago pa ang katapusan ng Agosto. Igan? Maraming salamat CJ Torida ng GMA Regional TV. Pag-usapan natin ang mga benepisyo na pwedeng matanggap ng mga member ng PhilHealth. Napanayan po natin si Dr. Israel Francis Pargas, ang tagapagsalita Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Magandang umaga po. Good morning, Igan, and good morning sa lahat ng ating taga-subaybay. Sa taong 2025, maraming nadagdag na benepisyo para sa mga miyembro ng PhilHealth. At nakakita namin yung heart disease, dialysis at kidney transplant. Ito po ba'y na-implement na para sa mga pasyente? Opo, actually yun pong ating
for heart attack or yung for acute myocardial infarction, nagsimula po yan noong January. Yun pong ating increase sa 50% sa halos lahat ng ating case rate. Nag-start din po yan ng January 1 admission. Yun pong kidney transplant ay nagsimula na rin. At pati po yung inilabas na rin po natin yung ating mga bagong benepisyo Opo. para po dun sa ating prescription glasses and orthopedic outpatient rehabilitation with assistive mobility devices like wheelchair, cranes, crutches, and walkers. Opo. Briefly, mga magkano po itong pinag-uusapan nating pakete? Well, yun pong sa acute myocardial infarction or heart attack, kung ikaw po ay bibigyan ng gamot para po dun sa pampatunaw, nun pong bara, dun sa ugat ng ating dugo, ito po ay from 13,000, ngayon po ay 130,000 pesos na. Okay. At kung ikaw naman po ay may heart attack at kinakailangan ng angioplasty, dati po ang ating pakete dyan ay 30,000, ngayon po ay umaabot na sa 523,000. Wow. Kasama na rin po sa benepisyo na yan, yun pong paggamit ng ambulansya para sa pagdadala sa inyo sa ospital at ganoon din po ang cardiac rehabilitation. Sagot na ng PhilHealth yun. Yes po, opo. At yung cardiac rehabilitation po is around 66,000 at yun pong paggamit ng ambulansya para po sa pagdadala ng pasyente is around 22,000 pesos. Dati po, hindi covered yung mga outpatients sa emergency room. Ngayon po, covered na ho siya? Yes, oo, Igan. Dati wala tayong benepisyo kapag ang pasyente ay nadala sa emergency room Opo. at hindi na-admit but rather nagstay lang sa ER ng mga 2 hours or less than 24 hours. Ngayon po, meron na tayong benepisyo para dyan. It is our emergency room package. However, ito po, nailabas na natin ang polisiya, pero hindi pa po ito tuluyong na-implementa because tinatapos lang po natin yung pong pag-aayos ng sistema. Pati ba yung mga laboratory tests at gamot ng outpatient, sagot din po ng PhilHealth? Yes po. Pag nadala po kayo sa ER, yun pong mga nagamit ninyo like yung mga cotton balls, suero, yun pong mga diagnostics or laboratories. At kung may gamot po na ibibigay, ay kasama po yan doon sa benepisyo, pati na rin po ang professional fees. Okay. Ito, yung benepisyo ng PhilHealth sa outpatient mental health package. Pero marami pong hindi nakakaalam ito. So, sino-sino po yung pwedeng maka-avail niyan? Actually po, lahat po yan ay para sa nakakaramdam ng any mental health problem. Opo. At ito nga po ay inilapit natin sa ating mga kababayan kung kaya ang ina-accredit din po natin dito ay yung mga rural health centers at saka po mga ospital. Sa ngayon po, meron na tayong around 28 rural health centers accredited and hospitals po. At Opo. dalawa po yung ating klase ng benepisyo para dyan. It's a general mental health package and a specialist health package po. Yung general po na makukuha sa ating mga rural health centers, meron po tayong mga trained personnel na train po yan ng DOH to look into the general mental health ability. At meron din naman pong isang package na kung saan nangangailangan po ng ating psychiatrist, neurologist, or psychologist, yun naman po yung ating specialist mental health package. Doon sa consultation sa mga psychiatrists, psychologists, sagot na rin po ng PhilHealth? Yes po. Pero again, ang atin pong, ito po ay kailangan makuha doon sa ating mga accredited facilities. Okay. So, lahat po ng mamamayang Pilipino ay miyembro na po ng PhilHealth. Tama ho ba? Yes po, Igan. By virtue of the Universal Healthcare Law, every Filipino is an automatic member of PhilHealth and every member has an immediate eligibility to all the benefits of the program. Paano naman nila makukuha yung PhilHealth card para maipakita sa mga ospital? Hindi naman po kinakailangan hindi sa na. Universal Healthcare Law na ipakita po yung ating card. Ang importante po kayo ay rehistrado at makikita naman po yan sa ating mga system. Okay. Maraming salamat, PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas. Ingat po. Thank you, Igan, and thank you to everyone. Good morning. Samantala, naungkas sa pagdinig ng Senado ang mandatory na paglalagay ng speed limiting device sa mga truck at bus para iwas aksidente sa kalsada. Plano ng Department of Transportation na obligahin na ang mga truck at bus na magpakabit niyan.
May unang balita live si Bam Alegre. Bam! Igan, good morning. Sagot nga ba itong speed limiter para maiwasan yung sakuna sa mga truck at mga bus? Yan ang tinanong natin sa kalye. Sa pagdinig kahapon ng Committee on Public Services sa Senado, binanggit ng Department of Transportation na ipapatupad na ang matagal ng batas na Road Speed Limiter Act of 2016 o RA 10916. Alinsunod dito, dapat magkabit ng gadget na speed limiter ang mga truck at pampasaherong bus para makontrol hanggang 90 km per hour ang kanilang maximum speed. Ayon sa DOTR, hakbang ito para matigil o kung di kaya mabawasan ang mga aksidente sa kalsada na nasasangkutan ng mga bus at truck. Kung ang truck driver na si Edmar Vicente ang tatanungin, naniniwala siyang karagdagang safety measure ito. Ang driver naman ng bus na si Arman Alvisor, naniniwalang mas maganda kapag hindi nagmamadali sa pagmamaneho. Mas matulin, mas lapitin daw ng aksidente. Kung isa pang bus driver ang tatanungin, hindi na raw naman kailangan ng speed limiter, dagdag gastos lang daw dahil mahal ang krudo. Sa katunayan, mababagal naman na raw ang takbo ng mga bus ngayon sa EDSA. Sinasangayon na ito ng commuter na si Jello Miranya. Paano nga ba hahatap ang mga bus at truck kung dito sa Metro Manila, bumper to bumper ang traffic? Narito ang pahayag ng mga nakausap natin. Pwede rin sir, para walang yung mga mabibilis kasi yun yung mga pag nawalan ng preno. Makakatulong din sir kasi iwas aksidente. Ang takbo nga lang dito, 30 hanggang 40. Pinakamabilis na yun. Yung iba, sinasadya pa 15, 20 yung takbo para para gating ng bus stop. May pasahero na siyang may pick up. Parang di naman siya masyadong applicable dito at sobrang traffic din dito sa... Iga, magsasagawa raw ang DOTR ng konsultasyon sa mga stakeholder, lalo na para tiyakin na naayon yung teknolohiyang ito sa panahon ngayon. Ito ang unang balita mula rito sa Caloocan, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Kilatisin at kilalanin ang mga kandidato sa eleksyon 2025 sa Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025. Sasagot ang ilang senatorial aspirants sa mga tanong ng taong bayan at mga isyong kinakarap ng bansa. Pakikita kung deserving sila sa 12 senatorial positions na pupunan. Ang tapatan ay pangungunahan ng mga batikan at multi-awarded kapuso journalists. Magsisilbing host at moderator si Jessica Soho. At kasama bilang panelist sina Vicky Morales, Emil Sumangil, Pia Arcangel at Cara David. Sino-sino kaya ang mga kumasa sa hamon? Abangan ang Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025 sa Sabado, 9 p.m. sa GMA at simulcast sa GMA Pinoy TV at DZBB. Mapapanood din ang live stream sa official social media accounts ng GMA Integrated News at GMA Public Affairs. Balik po tayo dito sa Ongpin Street sa Binondo, Manila sa bisperas ng Chinese New Year. At gaya na nakikita nyo, ito na nagiging busy na. Abala na po ang bahaging ito ng Ongpin Street. Dahil dito makikita nyo yung iba-ibang klase ng paninda, yung mga prutas, may mga gulay, at syempre yung mga pampaswerte, yung mga tinatawag na Lucky Charms. Kaya yan, nakikita nyo, nakapila ho yan dito, nakalahad sa kalsada dahil yung mga mamimili ay tuloy-tuloy na ho ang pagdating sa mga oras na ito. Yeah, iba-ibang klase mga sinasabing pampaswerte, hindi lang mga Lucky Charms, may pagkain din. Gaya ng bukayo. Ang bukayo ba, kuya, ay pampaswerte? Yes, ma'am. Bakit? Kasi matamis siya. Buong taon, tamis ang pagsasama Ayun ng isang na, pamilya. Bukayo po yan. Kayo hindi na alam masyadong bukayo. Yan, pinaghalong buko at nyog. Matamis. Pwede daw palaman sa tinapay. Ito naman yung mga nagtitinda ng iba-ibang mga pampaswerte dahil Year of the Snake. Ayan, oh, yan. Meron silang mga figurine na ganyan. Ito yung mga kumakaway na pusa. Ayan, ano nga tawag doon? Pot of gold. Tanongin muna natin yung nagtitinda. Sino yung nagtitinda, ma'am? Malaman natin at may mga namimili. Dete, kumusta benta? Okay naman po. Malakas na ba? Opo. Ano pinakamabenta doon sa mga pampaswerte nyo? Ngayon? Ito po. Ano yan? Bracelet. Lucky Color of the Year. Lucky Color of the Year. Tapos, ano pa? Ito po, Color of the Year. Okay, mga Color of the Year. Yun yung mga mabebenta. So, ngayong araw na to marami nang namimili. Opo. Bukas ba, mas marami?
Opo, hindi po sure. Hindi pa sure, pero marami kayong paninda di ba? Opo. Malamang Mas marami po bukas. Okay, salamat. Mga bibili. Si ma'am. Opo. Hi po. Good morning, ma'am. Hi, ma'am. Nako, may binibili ka ba? Yes, ma'am, kasi mahilig kami sa mga, every year, inaabangan namin bumili ng mga Lucky Charm. Pagka Chinese New Year? Yes po, pag Chinese New Year. Kasi minsan lang sa isang taon. Ah, talaga? Kaya every year talagang bumibili po kami ng mga Lucky Charm. Gusto ko yung mga Lucky Color, tsaka yung mga gano'n nila. Yung nakaset? Yes po, set. Oh, Yan talaga. po binibili namin. Wala kayong walang palya? Wala pong palya. Naniniwala kayo na talagang may Opo, tama. swerte. Naniniwala naman po. Sipag at syaga, tsaka walang mawawala po. Walang mawawala kung may Opo. paniniwala, patapos sa mga ng swerte, Yes ng sipag. po. Yes Salamat, po. Thank ma'am. you po. Nakabili ka na ba? Opo, nakabili na po Ba? ako. Ito, dalawa? Yes po. Wow, ano yan? Bakit yellow at saka? Yellow daw kasi Year of the Pig ako eh. Tapos 7 elements daw yan, ma'am. Tapos money. Ayan, salamat Sige po, ma'am. thank you po. Thank you, ma'am. So, ayan yung mga kapusuho natin na namimili na ho dito sa bahaging ito ng Ong Pin Street sa Binondo, Maynila. Yung mga nagbebenta ng prutas dito, mabenta ba, kuya? Kuya, ito yung mga prutas nila. O, may mga kiat-kiat. Ano ba to? Parang maliit na apple. Apple ba to? Cherry apple ba tawag dito? Cherry apple. Ito yung mga... Ayan, ma'am. Kasi, di ba yung mga prutas ninyo mabenta na ba? Yes, ma'am. Nag-umpisa na siya, humahataw na siya, ma'am, because Chinese New Year. Na. Yes, ma'am. Okay. Pag sinabi mo humahataw, marami nang namimili. Marami na pong namimili. Iba-ibang klaseng prutas, ma'am. Lalo na pang-alay po doon. Pang-alay. Yes, Oo. Magkano naman ang presyo? Tumaas ba presyo? Ba itong ubas? Medyo tumaas siya konti, ma'am. May kamahalan kasi gawa ng Chinese New Year. Itong ubas, magkano Itong kilo? ubas ngayon ay ano na ito ngayon. Kano kilo? 180. Ang kilo? Opo. Mura-mura pa rin. Affordable pa rin. Maraming salamat po, ma'am. So, ayan, tuloy-tuloy na ho ang pagdating ng mga tao dito. Inaasahan ho natin na sa paglipas ng oras, habang papalapit ang Chinese New Year, ay lalo hong kakapal ang mga tao dito para, siyempre, mag-food trip yung iba, para mamili ng iba-iba mga paninda na makikita. Ang sarap-sarap naman, no, dahil napaka-festive na ng mga mood. Nakita na natin dito yung mga magda-dragon dance, mga iba-ibang klaseng paninda na makikita ho ninyo dito sa kalsada, dito sa Binondo, Maynila, dahil nga po sa pagdiriwang ng Chinese New Year bukas. So, yan po muna ang ating sitwasyon dito sa Ong Pin Street sa Binondo, Manila. Back to studio tayo. Mamaya na ang big contract signing ng Pinoy Big Brother Celebrity Edition Collab na mapapanood soon sa Kapuso Network. Mangyayari yan mamaya sa loob mismo ng bahay ni Kuya kasama executives ng GMA Network at ABS-CBN. Magko-collab ang dalawang nangunguna sa content creation sa bansa para sa 20th anniversary ng reality competition. Ang magsisilbing housemates Kapuso at Kapamilya Stars. Ang housemates na magsasama sa ilalim ng isang bubong ay mga Kapuso Stars mula sa Sparkle at Kapamilya Artists mula sa Star Magic. Para sa susunod na edisyon na tatawagin ko Pinoy Big Brother Celebrity Edition Collab. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.